Bawal pala ito gawin kay LeBron, siguradong hindi ka na makakabalik sa Lakers. Pero bago yan, pag-usapan naman muna natin ang mga sinabi ni Jaylen Brown dito kay Luka Doncic matapos ang naging laban nila dito noong nakaraang araw. Bagamat natalo nga ang Lakers laban sa Boston Celtics, ay inamin naman ni Jaylen Brown na ito daw si Luka Doncic ay ang isa sa kanyang favorite offensive player sa NBA. Lalo at para kay Jaylen Brown ay isa daw si Luka sa mga mahuhusay, na isa nga daw ito sa mga generational talents. At masaya daw itong si Jaylen Brown habang pinapanood ang mga laro ni Luka, na kung saan ay sa opensa nga daw capable itong si Luka ang gumawa ng score. Para nga kay Jaylen Brown ay wala daw itong kapareha sa kung sino man. Kaya naman isa daw ito sa mga paboritong player pagdating sa opensa ni Jaylen Brown. Naglalaan nga daw si Brown ng oras para lang mapanood na maglaro si Luka. Kaya naman ay nagagawa din daw ni Jaylen Brown na makagawa ng mga plays. Pero ito daw si Luka ay isang mahusay na player. Yan nga mga idol ang mga sinabi nitong si Jaylen Brown kay Luka Doncic. Lalo at isa talaga si Luka sa mga best offensive player sa NBA. May ability kasi ito na makashoot, makascore, gumawa ng play, mag-dribble at gumawa ng mga pag-atake sa basket. Nasa naging laban nga nila sa Boston Celtics, bagamat nag-struggle si Luka Doncic sa kanyang shooting dahil na rin sa depensa ni Jaylen Brown, ay nakagawa pa rin ito ng 34 points, 8 rebounds at 3 assists. Pero meron naman itong 5 turnovers at 5 out of 10 naman ito sa kanyang shooting sa 3-point area, at 11 out of 22 shooting naman sa field. Habang si Jaylen Brown ay meron namang 31 points at 6 rebounds ng laban na yon. Kaya pala mga idol, ganun na lang ang tindi ng depensa ni Brown kay Luka Doncic. Ay alam na alam nito ang kakayahan ni Luka pagdating sa offensive end. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Jaylen Brown dito kay Luka Doncic? Bago naman tayo magpatuloy mga idol, ang ganda nga pala ng mga maglalaban bukas. Kagaya na lang ng dalawang bigati na mga kupunan ng OKC Thunder at Boston Celtics. Susundan pa yan ng Charlotte Hornets at Atlanta Hawks. Nandyan din ang Los Angeles Clippers at Miami Heat. Isama pa ang dalawang bigating kupunan mula sa West na Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets at marami pa. Kaya kung magaling kayo sumipat at pumili ay jackpot kayo, alam nyo na yan. Bisitahin lang ang ating comment section sa mga interesado, andin ang ating link. Samantalang former player ng Lakers na si Dwight Howard may inamin sa kanyang sariling podcast na Above the Rim with DH12. Napag-usapan nga nila dito kasama ni Mario Chalmers, dati ring kakampi ni LeBron James, ang mga naging experience nila kasama si LeBron, at isa na nga dito ay ang naging sagutan ni Chalmers at LeBron James noong naglalaro pa ito sa Miami Heat. Nasa naging sagutan nga na iyon ay sinabi dito ni Chalmers kay LeBron na stop acting like AB, alam nyo na yan mga idol. At nang marinig nga ni Howard ang kwento sa mga sinabi ni Chalmers ay naaalala tuloy nito ang mismong sinabi niya rin kay LeBron ng season ng 2019 to 2020 season. Sinabi nga ni Howard na ganyan nga rin daw ang sinabi niya kay LeBron James. At matapos nga noon ay pinatalsik na daw ng Lakers itong si Howard. Ito nga mga idol ang mga inamin ni Dwight Howard sa kanyang podcast kasama ni Mario Chalmers. Kaya pala matapos mag-champion ng Lakers sa NBA bubble ng season na iyon, ay hinayaan na ng Lakers itong si Dwight Howard na mag-sign sa ibang kupunan hanggang sa mapunta ito ng Philadelphia 76ers para sa 1 taon na kontrata. Pero sa sumunod din naman na season mga idol ay bumalik ng Lakers si Dwight Howard matapos ang isang season na pananatili sa Sixers. At yun na nga ang huling season ni Dwight Howard para sa Purple and Gold. Na kung totoo man ang sinasabi ni Dwight Howard ay bakit pa siya nakabalik ng Lakers kung talagang nagalit sa kanya si LeBron James. Sa huling season din kasi ni Howard sa Lakers noong 2021-22 season, ay nakasama niya nga dito sila Rajon Rondo, Trevor Ariza, Russell Westbrook at Carmelo Anthony. Hindi nga nakapasok ang Lakers ng season na yan sa playoffs. Lalo at puro matatanda na rin kasi ang players ng Lakers ng oras na yan. Sabayan pa ng pagkakaroon ng injuries ng iba nilang mga players. Kaya ito rin marahil yung dahilan kung bakit ayaw na ng Lakers na ibalik pa si Dwight Howard sa kanilang lineup, lalo at 1 taon lang ang tanda ni LeBron sa kanya. Kaya mahihirapan din lalo ang Lakers kung si Howard ang kanilang kukunin laban sa mga mas batang sentro sa NBA sa ngayon. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?